Celine POV, ilang buwan na rin ang anak ni Ate Rita, kambal din ng mga to. Pareho nga lang babae, magkamukha pa. Kaya nga problemado ko sa kasundo ko sa anak kong si Gray. Halos pinagbiyak na buko Ikinasal na rin ng mga ito nang bigla kong matigilan. Bigla ko napangiwi. Pansin ko na nabitawan ng asawa kong kutsara at kubyertos nito. Napabangon din sa pagkakaupo. Baby, are you okay? Manganganak na yata ako. Napapikit ako na maramdaman ang paunti-unting pananakit. Kita kong pagkataranta ng asawa ko. Ihanda ang sasakyan, wika ni Draco sa telepono. May ingat ako nitong kinanlong. Kahit nagmamadali ito ng paghakbang, alam ko na doble ingat ang pagkilos ni Draco. Hold on baby ko, kita ko matinding pag-alala ni Draco. Sumakay kami ng elevator. Ang sakit! Hindi ko na natiis na hindi magreklamo. Humigpit ang pagkakahawak ko sa batok ng asawa ko. Hanggang sa mga lidang luha sa mga mata ko. Hinalikan ako ng asawa. Pansin kong pagtayo ni Nanay Len. Ano nangyari anak? Manganganak ng asawa ko, Nay. Pakibantayan ho si Gray. Napasubsob ako sa leeg ng asawa. Impit ako na paiyak. Sobrang sakit ng tiyan ko. Maingat ako nitong ipinasok sa loob ng sasakyan. Pakibilisan, Mang Rafael. Pansin kong mga tauhan na nakasunod sa sasakyan namin. Panay punas naman ng asawa ko sa luhang kumakawala sa mga mata ko. Hold on, asawa ko. Makakarating din tayo kaagad. Pakiramdam ko, mas kinakabahan pang asawa ko kaysa sa akin sa itsura ng mukha nito. Rivas Hospital. Relax lang po ma'am, wika ni Doc sa akin. Mahigpit naman ako nakahawak sa kamay ng asawa ko. Okay, ere na malakas, Ma'am Rivas. At doon ako ubod ng lakas na umire. Halos masugatan ng ibabang labi ko sa pagkagat ko noon. Ayaw ko naman kasing sumigaw, nandun naman ang asawa ko. Nagbibigay lakas sa akin. Hinahalik-halikan din itong kamay ko. One more po ma'am, malapit na. Ramdam kong kasiglahan ni Doc, ilan silang naroon at ilan ding nurse. Dalawang ere nang makarinig ako ng malakas na iyak. Napaluha ako nang makitang anak. It's a baby boy. Napatingin ako sa asawa ng halikan nitong gilid ng ulo ko. Namumulang mga mata nito. May isa pa Ma'am Rivas. Nag-concentrate naman ako. Ilang ere ang pinakawalan ko na halos maubos ang lakas ko sakalang lumabas ang isa ko pang anak. Isang matinis na iyak ang kumawala dito. Napangiti ako nang napapaiyak. It's a baby girl. Hindi nakakapagtaka kung bakit matinis ang iyak nito. May prinsesa na yata ako. Sunod-sunod akong napaiyak sa kagalakan. Pati ang asawa ko, napapunas ng luha nito. Ang mga anak natin, wika nito. Hinalikan nito ang noo ko. Naglaho ang lahat ng sakit ng ilagay nila sa ibabaw ng tiyan ko, ang dalawang kambal. Hanggang sa unti-unti akong dinalaw ng atok sa sobrang pagod. Nagkakatuwaan na nagpagising sa akin. Dahan-dahan ko minulat ang mga mata ko. At gano'n na lang pangiti ko nang makitang lahat ng mga mahal ko sa buhay. Sila mommy at daddy, ang dalawang kambal. Sila inay at itay at ang kuya Romeo ko at si Ate Rita. Pinagkakaguluhan nitong dalawang kambal. Tahimik naman ang nakatingin ng asawa ko sa mga ito hanggang sa mapalingon nito sa akin. Asawa ko, masiglang wika ni Draco. Kinuhang kamay ko. Anak, si mommy, masaya itong lumapit sa akin at inabot sa akin ang anak kong babae. Kamukhang kamukha mo siya anak. At ito namang si baby boy. Halos sinati ang mukha ninyo ni Draco. Napaluhan na naman ako. Pinunasan naman ito kaagad ng asawa ko. Oo nga po. Wika ko ng matitigan ng dalawang kambal. Magkakambal sila pero hindi gaano magkamuka at kinuha sa akin ang mukha ng baby girl ko. Anong ipapangalan mo sa kanila asawa ko? Napalunok ako. Princess Nikira and Alejandro. Pangalan pa lang nakakapanindig balahibo na. Palatak ni Doreen. Ang tatayog. Napangiti naman ang mga ito. Muling kinuha ni mommy si Alejandro. Napag-usap-usap kami ng mga to hanggang sa panggigilan nilang anak ko. Panaykuha ng mga to ng litrato. Habang abala sila sa mga anak ko, lumapit naman si kuya. Hinaplos ng bahagyang ulo ko. Bigla ko nitong niyakap. Mahal na mahal mo talaga si kuya. At mangyayakapin ko ito pabalik nang may isang kamay ang humawak sa balikat nito. Tumikim ang asawa ko. Natatawang kumalas ito sa pagkakayakap sa akin. Napakaseloso ng asawa mo, bunso. Napapaisip tuloy ako. Ano kaya kung palitan? Biglang napatay ang asawa ko. Inakbayan ng kapatid ko. Mag-usap nga tayo sa labas. Mag-inuman na rin tayo sa mansyon.
Natawa ko ng mahina. Simple akong kinindatan ni kuya. Takot din naman palang asawa ko eh. Ikaw ba naman mapalitan? Pero kahit na biro lang yon ng kuya ko, wala sa isip ko mga bagay na yon. Napapikit ako, ramdam kong kapayapaan sa puso ko. Ang mga taong malalapit sa puso ko, masayang-masayang pinagkakaguluhan ng mga anak ko. Thank you ma'am, dad, and grandma. Sa kabila ng mga pagkakamali o pagkakasala ng bawat isa, binigay niyo pa rin sa akin ng mga taong ito para magbigay kasiyahan sa akin at sa mga apo ninyo. Hindi niyo pa rin po ko pinapabayaan. Ngayon, may tagapagmana ng mga kaymanang iniwan niyo sa akin. Si Princess Nikira, ang apo ninyo. Lahat naman ng mga anak ko ay magkakaroon ng parte sa kayamanang nakatago sa loob ng mansyon ng mga Rivas. Halos mapupunta nga lang sa prinsesa ko. Yun ang kasunduan ng mga angkan ng mga Rivas. At ayokong baliin yon. Alam ko naman na maunawaan ito balang araw ng mga anak ko. Sa kayamanan ng mga Rivas, hindi na nila pag-aawayan ng ginto't diamante na para talaga sa prinsesa nila. Alam kong mamahalin nilang bunso nilang kapatid na babae. Pero kung masusundan pang mga to, mas maigi para maraming magmamana at lalong lumaganap ang lahing Rivas. Hindi ko pa rin nababanggit sa asawang tungkol sa kayamanang nakatago sa malaking mansyon. Naalimpungatan ako nang marinig ang boses ng asawa. Napangiti ako na makitang sinasayaw-sayaw nito si Princess Nikira. Ito lang kasing iyakin sa magkapatid, palibasa nag-iisang babae. Ang ganda-ganda ng prinsesa namin. Ang cute-cute. Halata sa boses ni Dracong panggigigil. Pinagalikan nitong maliit na mukha ni Nikira hanggang sa mapalingon ng asawa ko sa akin. Kanina kapag gising asawa ko, nakangiting tanong nito. Umiling ako. Pinagkanitong labi ko sa kabinigay sa akin si Princess Nikira. Good morning baby. Buong tamis ko tong nginitian. Mulat ang maliit nitong mga mata. Kinuha naman ng asawa ko si Alejandro. Si Gray naman pinaupo ng asawa ko sa gitna namin. Abala ito sa laruan nito. Ang gagwapo at ang gaganda ng mga anak natin baby ko. Manang-mana sa atin. Tumangon naman ako. Nagulat ako nang biglang lumapit si Gray. Pinagmamasdan nitong kapatid. Natawa kami ng sabay ng asawa ko na bigla na lang itong tumawa. Para itong tuwang-tuwa. Love mo si Princess at Alejandro anak? At kahit alam kong hindi pa nito naintindihan, talagang tumango ito ng sunod-sunod. Dada! Mama! Sambit nito. Inihiga ako si Princess sa tabi ko at gusto ko na rin itong mapakalong. Pagtingin ko sa asawa, nakatitig to sa akin. What? I love you so much, my beautiful wife. Namungay naman ang mga mata ko. Mahal na mahal din kita asawa ko. Bumaba kami sa sala. Anak, salubong ni Nanay Len. Kaagad nitong kinuha si Gray. Hi Nay, hinalikan ito sa pisngi. Sabay-sabay kaming tumungo sa dining area. Binigay ko na muna sa mga yayang 2 kambal para makakain kami ng asawa ko. Ang kaso itong si Gray gustong-gustong mupo sa ibabaw ng mesa. Behave lang san ha? Wika ng asawa ko. Abala to sa paglalaro. Pinagsilbihan na naman ako ng asawa ko. Ito ang naglagay ng pagkain sa plate ko. Si Nanay Len naman kaagad inabot ang pagkain ng magustuhan ko. Kapag walang asawa ko, halos kanda-ugaga to sa pag-asikaso sa akin. Kahit na ayaw ko naman. Hayaan ko na raw ito at yun nga lang ang nagagawa nito para sa akin. Hindi ko naman kasi ito ginawang mayordoma sa mansyon. Parang tunay na inay ang pagturing ko dito. Panatag ang loob ko ni pinagkakatiwala ditong anak kong si Gray. Napangiti kami na makitang biglang dinampot ni Gray ang white sauce para sa tasty bread. Kumalat tuloy ito sa bibig nito. Ikaw san ha? Sa dinami-dami ng gusto mong tikman ang white sauce pa. Palihim kong kinurot ang asawa. Alam ko kasi na ibang gustong ipahiwatig nito sa anak. Napangiti naman ito. Pinisil nitong kamay ko. Bigla kaming natawa nang kunin ng isang kamay nito ang hotdog. At walang babalang sinubo sa bibig nito. Bubulong-bulong pa. Bigla namang napatay yung asawa ko at kinuha nito sa bibig ng anak namin ng hotdog. Pulang-pula naman ang mukha ko sa pinipigilang matawa ng malakas. Kanina white sauce, ngayon naman hotdog. Dapat tahong ang kinakain. Ouch! Napalingon to sa akin. Pinandilatan ko to ng mga mata. Ngiti-ngiti naman ito. Si Nanay Len naman natutuwa na lang sa mga nangyayari. Pansin ko mga ngiting sumilay sa mga kasambahay. Kailangan ko maturuan ang anak ko at baka maging binabae. Naku, hindi ko yata kakayanin. Hindi ko napigilang matawa ng malakas. Nahampas ko pa ito ng mahina. Ano bang sinasabi mo? Bata pa yan. Wala pang alam sa ginagawa niya. Napanguso naman to. Tanghaling tapat, sunod-sunod na businang nagpalingon sa akin.
Kasalukuyan ako nagpapahinga sa malaking sala kasama si Nanay Len. Nandun din naman ang mga yaya ng mga anak ko. Nilalaro nila si Gray, karga ko naman si Princess at si Alejandro naman kalong ni Nanay Len. Sumaglit naman ang asawa ko papunta sa opisina. Ang bilis naman yatang makabalik ng asawa ko. Ngunit umaliwalas ang mukha ko nang makitang sila inay at itay kasama si Kuya Romeo. Kasama rin si Ate Rita at ang dalawang kambal. Anak, masayang wika ni inay. Niyakap ako nito at hinalikan sa pisngi. Kaagad nitong kinuha si Princess. Kitang-kita kong kasiglahan nito. Ang saya-saya ko, ang dami ko ng apo, natawa naman kaming lahat. Nagmano rin ako kay itay. At hinalikan ko si Ate Rita. Hinalikan naman ako ni Kuya sa noo at niyakap. Tipong sabi kong kinargang isa sa kambal ni Ate Rita. Ito naman kinuha si Alejandro. Siguradong paglaki ng mga to para lang sila magkakapatid sa Ate Rita. Katabi ko to habang katabi nito si Kuya. Nasa kaliwa naman si Inay at katabi nito si Itay. Nilalaro naman ni Itay si Gray. Sigurado, excited na ako sa paglaki nila, wika ko. Napalingon kami nang tumakbo si Gray sa tabi ko. Pinagmamasdan nito ang batang nasa kandungan ko. Babe! Wika nito, bigla kaming natawa. Yes, son, ang babaeng pinagkasundo na sa'yo. This is Sophie, your future wife. At talagang tumawa lang ito. Akala mo naman alam ng pinag-uusapan namin. Ngunit natigilan kami nang lumapit to kay Kuya, kalong nitong isang kambal. Si Sofia at ganoon na lang ang pagtingin namin ni Ate Rita nang haplusin nito ang mukha ni Sofia. Pati si Kuya napatingin sa akin at bigla na lang tong natawa. Mukhang mababali ang pinagkasunduan natin, bunso. Mukhang si Sofia ang gusto ng panganay mo. Nakagat kong bigla ang labi ko at ganoon na lang ang pag-awang ng labi ko nang hinalikan nitong pisngi ni Sofia. Baby! At saka ito pumalakpak. Tawang-tawa naman si Kuya. Pati sila inay at itay natawa na rin. Yes, Gray, this is your baby. Your baby, Sofia. Gusto mo ba siya kaysa kay Sophie? Tanong ni Kuya. Bigla na lang tumili ang anak ko at nagpalakpak. Lalong nalaki ang mga mata ko at muling hinalikan nitong pisngi ni Sofia. Pulang-pula naman ang mukha ni Kuya sa kakatawa. San, anak, come here. Kiss mo rin si Sophie. Yaya ko sa anak. Masaya naman itong lumapit ngunit tinignan lang nito si Sophie at tumakbo papunta sa loraan nito. Napasimangot naman ako. Paano ba yan, bunso? Mukhang magkakaproblema tayo nito. Bata pa naman si Gray. Magugustuhan niya rin si Sophie. Well, let's see. I hope na hindi magkaroon ng problema. Baka pag-agawan ng anak ko ang anak mo at saka ito tumawa. Malaking problema yan kapag nagkataon. Si Itay napapangiti rin ito. Tumayo naman si Inay. Wala pang muwang si Gray para kayong mga sira dyan. Pinapag-alala niya si Celine. Nang kunin ito ang basket. Anak, nagluto pala ako ng paborito mong ulam. Nilabas nitong nasa baunan. Bigla ako naglaway. Wow, ang sarap naman yan, Nay. Salamat po. Pasensya ka na anak, ito lang ang kayang ibigay ni Inay. Malaking bagay na po yan, Inay. Hindi niyo po alam kung gaano ka napapangiti ng mga ulam na dinadala niyo po dito. Inaplos naman itong likuran ko. Salamat anak, umagang-umaga na makarinig ako ng mga busina. Ang pagkakaalam ko, nasa opisina ng asawa ko. Bumangon ako tinignan ng mga anak ko, payapa naman silang natutulog. Napangiti ako na mapansing napalitan ng asawa ko ng diaper ang dalawang kambal at si Gray. Good morning, my wife. Hindi na kita ginising at alam kong napuyat ka kagabi. Uuwi din ako mamayang lunch. Diyan ako kakain. I love you. Ang sweet talaga ng asawa ko. Nag-iwan pa talaga ng sulat. Tumunog ang telepono. Hello? Anak, nandito ang dalawang kambal. Paakatin ko ba dyan? Sige po, Nanay Len. Nakakapagtaka tamang aga ng mga to. Marahil excited ang mga to na makita ang dalawang kambal. Hindi nga nagtagal nakarinig ako ng katok. Ate Celine, sabay pang mga to. Sabay din ako niyakap. Good morning sa inyo. Pasok kayo. Doon ko lang napansin kung gaano sandamakmak ang bit-bit ng mga to na paper bags. Aw, tulog pang mga baby namin. Si Doreen. Sabay pa silang tumuhay sa mga anak ko. Maya-may magigising na rin naman ang mga yan. Hindi makatulog kagabi at panaiyak ni Nikira. Nagmala pala kay Donita. Iyakin! Umirap naman ang kambal. At least maganda. Sabay ngisi nito. Napangiti naman ako. Ate Celine, may mga binili kami para sa kanila. Sabay nilang nilabas sa mga binili ng mga to. Ang dami naman yata niyan. Nahiyang wika ko. Iba't ibang laruan na alam kong para kay Gray. Napangiti pa ako at may damit itong pang Batman at pang Superman. Pati sa dalawang kambal may ternong damit na pang Darna at pang Wonder Woman. Ang cute naman ng mga to. Napapangiting wika ko.
Natigilan ako na may winigayway sa akin si Doreen. Red tibak? Kanino? Para sa'yo to, Ate Celine. Nalalaki ang mga mata ko. Kiting-ngiti naman ang dalawa. Hindi ka pa kasi namin nakikita na naka-swimsuit, Ate Celine. Kaya binilhan ka namin ni Doreen. Magsiswimming tayo. Diyan lang sa pool, wika ni Donita. Bigla akong napalunok. Hindi ako nagtitibak. Alanganing wika ko sa mga to. Nahiya pa rin ako kahit papano sa mga to. Subukan mo lang, Ate Celine. Wala naman si Kuya eh. Tayo-tayo lang naman. Uuwi yan mamaya. Baka sumama ang timpla ng mukha nun. Ayaw na ayaw pa naman nun na didi-display kong katawan ko sa labas. Napakasiloso pa naman. Draco, POV. Pagkaimpil ng sasakyan, dumiretso ko kagad sa loob ng mansyon. Napangiti ako nang makitang mga anak. Ngunit napakunot ang noo ko at wala doon ang asawa ko. Nanay Len, napatayo naman ito. Nilalaro nito si Gray. Yung dalawang kambal naman karga-karga na mangyayaya nito. Iho, ang asawa ko. Naliligo sa pool kasamang mga kapatid mo. Kumunot ang noo ko. Nandito sila? Kasama ba sila, Mommy? Umiling naman ito. Yung dalawang kambal lang, iho. Napatango naman ako. Pupuntahan ko lang. Akmang tatalikod ako na umungol si Gray. Munti ko nang makalimutan. Hindi ko pala ito nahalikan. Napangiti ako at nakataas ang dalawang kamay nito. Tanda na magpapakalong to. Hi son, where is Mommy? Sinanyasan ko si Nanay Len na isama ko si Gray papuntang swimming pool. Dada! Mama! Hinalikan ko to sa pisngi. Ang gwapo-gwapo talaga ng anak ko. Pakiramdam ko tuloy. Pag-aagawan to paglaki. Rinig na rinig ko ang tawanan, lalo na mga hagikik ni Donita. Bigla kong napailing. Ngunit bigla kong napahinto sa paghakbang na makitang asawang paahon sa swimming pool. Bigla na lang napaawang ang labi ko. Napakurap-kurap pa ako. Ramdam kong pagbilis ng tibok ng puso ko, pati ang harapan ko. Kumislot na lang bigla. What the? Kailan pa natutong asawa ko na magsuot ng ganito? Napalunok ako. Ang sexy ng asawa ko, walang kupas. Gumalaw ang pangako, lumingon-lingon sa paligid. Talagang hindi ko mapapatawad ang sinamang tauhan na makakasilip sa mga oras niyon. At lalo kong naniga sa kinatatayuan ko nang tumalikod dito at inabot ang towel. Namulang mukha ko na makitang maumbok at makinis itong likuran. Baby! Bigla na lang uminit ang buong katawan ko. Mama! Bumalik ako sa ulirat nang sumigaw si Gray. Biglang napalingon ang asawa ko sa direksyon namin. Kunwaring seryoso ang mukha ko at talagang may nalalaman ka pang patakip-takip. Kumanda ka mamayang gabi. Gumalaw ang Adam's apple ko. Kuya, sabay pa ng kambal, kumaway ang mga to sa akin. Hinintay ko naman ang asawa na makalapit. Pansin kong alanganing ngiti nito. Asawa ko, kanina ka pa? Tanong nito, hindi naman ako nakatiis. Pinulupot kong isang braso sa balingkinita nito at saka hinalikan nito sa labi. Kararating ko lang, nagpipigil na wika ako. Lihim pa ako nagpakawala ng buntong hininga. Naka-expose ba naman ang sexy tummy nito? Lalo nang hinaharap at perlas nito na kanina ko pa. Nagpipigil na hawakan yun. Kailan ka pa natutong magsuot ng ganyan? Mahinang tanong ko, nakakalambot yata ng tuhod kung ganitong nasa harapan ko. Nakasuot lang ito ng robe habang nakabuka sa harapan nito. Yung dalawang kambal, gusto raw ako makitang nakasuot ng swimsuit. Bigla ako napabuga ng hangin. Umupo ako sa harapan nito habang kalong si Gray. At dahil nakatayo ito halos nasa tapat ng mukha kong maumbok nitong harapan. Bigla akong napalunok. Tinangala kong asawa ko. Namumulang mukha nito, napatikim ako. Next time, huwag mo nang susundin ang dalawang yon. Lalo na kapag wala ako, huwag kang magsusuot ng ganyan. Napanguso naman ito. Bakit? Hindi ba bagay sa akin? Lalong gumalaw ang pangako, hindi ako nakatiis. Hinuli kong bewang nito at pinisilang maumbok nitong likuran. May kinalaki ng mga mata nito. Tinapik nitong biglang kamay ko. Pakita ka ng mga kapatid mo, nababahalang wika ni Celine. Sila naman ang may kasalanan kung bakit ako namamanyak ngayon. Sabay tingin sa harapan nito. Mamaya ka sa akin. At doon ako nag-smirk. Pulang-pula naman ang mukha ng asawa ko. Ang manyak mo talaga. Sino naman ang hindi mamamanyak niyan? Sabay turo sa tibak nito. At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento. At sana'y muli niyo po akong samahan sa mga susunod pang kabanata. Maraming salamat po at keep safe everyone.